salita ng Panginoon. Bilang panimula po, inaanyayahan ko ng bawat isa ay magsitayo. Purihin po natin ang Panginoon through singing the song, You Are God Alone. Masaya po ba kayo ng umaga? Sa amen nga po. Amen. Nawitan po natin ang Panginoon. Bilang natin, You Are God Alone. Right
ito upang ibalik ang lubos ibinigis ng iyong anak para sa akin. Ang lubos ibinigis ng iyong anak para sa akin. Maraming salamat po. Para po sa ating mga announcement, ay tawagin po natin ang ating pong tagapangunan para bigyan yung announcement natin. Galing po po siya sa maraming lugar. That's what I want to say. Magandang araw po sa ating lahat at sa ating po mga kasama dyan sa live stream. Ay binabati po namin kayo ng Happy Lord's Day. At pansamantala po na puputulin po namin yung aming live stream replay. At kami po ay babalik mamaya sa ating pag-aawitan. Ayan, minsan po ay tayo po ay aawit. Tawagin po natin yung ating tagapanguna po sa ating pag-aawitan. Awitin po natin yung standing on the promises. Amen. Minsan naman tayo po ay umawit at pagkatapos ito ay tatayo tayo at magkakaroon tayo ng silent prayer. Samahan niyo po kami, awitin natin standing on the promises. Standing on the promises of Christ, my King, to eternal ages, set His face as a spring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God, standing, standing on the promises of God, my Savior, standing, standing, I'm standing. There's no way I'm Standing on the promises of God, bata talaga na to, simula pa nung nag-Bible study kami nung simula pa, talagang makikita mo sa kanya nakikilig siya. Pagdating ng tanungan, yung mga kuya niya, walang masasagot yung mga yan. Pero itong batang to, talagang alam niya, hindi niya lang alam, talagang ina-apply niya rin sa buhay niya. Kaya we are so blessed nandito itong magkakapatid na to. Balang araw siguro, may trio na. Yung simbahan natin, ano, may trio sa pagkanta. Trio. 3 in 1. Dagdag din si Kuya Mike, +1. Hindi ko alam kung black coffee or brown.
So, tawagin na po natin, without further ado, yung magbibigay ng tanging bilang para sa Panginoon at para bless tayo po sa inyo. Brother, Kuya Alex. Gabi niya pa pinractice na mga ibaliktad yung mga Awit po para sa Panginoon. Rise alone. I write myself in for I've been blessed beyond measure. By His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand. Never so easy, equal to the grace by which I stand. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Christ alone, may I glory, only by His grace I am. Only His tender mercy could reach beyond the weakness I need. And now I sing no greater honor in testimony. To bow my ears and voices to the glory of my Lord. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. And find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Thank you, Alex. Talagang naman makakatawa. Nakayo ko yung mga kuya mo yan. Hindi ko alam kung ano yung iniisip nila eh. So, salamat, no? Nakakatuwa na lahat sila binagpala ng Panginoon sa pagkanta, sa larangan ng pagkanta. Ngayon, daraman na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pagtitipon ngayong umaga ay pag-aaral ng salita ng Panginoon. Makakarinig po tayo ng isa sa mga kasamahan namin na student preacher. Ano ba? Paano ko na-introduce? Siya po ay galing po sa sa Bangladesh. Matagal na natin siyang nakakasama dito. Naging musician, naging choir, tawag dito, yung tagapanguna sa choir, ano ba, leader ng tribe, ano pa?
assistant to the pastor, ano pa? Bakang Boti Boys. Sundaw. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon ngayon sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tawagin natin ang kanyang lalaki. Ang lalaki ng Panginoon na gagamitin para i-bless tayo, none other than Brother Glenn Velasquez. Yan, mapagpalang araw po ng pagsamba sa ating lahat. Salamat po, Brother Bai, sa introduction. So, bakal botes yun. So, ganun pala next time yung tatayo dito na magpapakilala babawi din sa ibang preacher. So anyway, binabati po natin yung mga kasamahan po natin sa live stream. Ano po, magandang gabi, pag-replay. Pero dito sa atin, magandang umaga. Parang tayo nasa ibang bansa, ganun, no? So, magandang umaga po sa atin dito at magandang gabi po sa live stream. So, may share ko lang na bago tayo mag-start. Sabi nga nila SKL. SKL, kabataan tayo, ano natin yung mga ganyan. SKL, share ko lang. So, kagabi, habang tinatapos ko yung aking preaching ngayong araw. Nag-send si Pastor ng kanyang preaching, so pinaprint niya, anak, pwedeng pag nag-print ka, pakiprint mo na rin itong preaching ko. And then nagulat ako kasi yung preaching ni Pastor is about heart din. So yun din yung topic natin ngayong umaga, yung Word of God na binigay sa akin ng Panginoon na gusto kong i-share sa inyo is about heart din. Sabi ko, what ako incidents naman na naging parehas or same yung subject ng preaching namin ni Pastor. Siguro, sabi ko, Lord, siguro ito yung way mo na gusto mong ipahayag sa aming lahat. Na i-share sa mga kabataan, ganoon din sa mga adult. Kaya, yun po yung gusto kong i-share sa inyo ngayong umaga. Parang parang pagkain, kumbaga. Di ba kasi ang Word of God, pagkain naman yan, di ba? Pagkain ng ating spiritual. Kung ihahambing natin yung preaching ni Pastor at yung preaching ko, parang rice. Bakit rice? May brown rice tsaka white rice. Di ba? Magkaiba ng uri, pero parehas silang rice. Parang ganun lang yan. So sa bawat isa sa atin na narito sa live stream, mamayang samahan natin sa live stream. Kung gusto nyo pong balikan yung preaching ni Pastor Mark, punta lang po kayo sa Facebook page ng HPBC. Makikita nyo po dyan, mapapanood nyo po, pwede nyo pong balikan yung preaching po ni Pastor Mark kahapon. So sa atin po dito ngayong umaga, yun, mamayang hapon, huwag po sana nating mamiss yung white rice o brown rice. Basta rice. Kasi pagkain spiritual natin yan Huwag nating mamiss, so tutukan po natin mamayang hapon sa atin na narito. So, tayo po lahat ay tumayo bilang pagbigay galang po sa salita ng Panginoon. Ayan. Ang text po natin ngayong umaga is Proverbs 23 verse 26 and then jump po tayo sa Ezekiel 36 verse 26 to 28. Diba? So, ulitin ko po, in Proverbs chapter 23 verse 26, sa Filipino translation na lang po para mas maunawahan natin, jump po tayo sa Ezekiel 36 verse 26 to 28. Sabi po dito, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugot ang iyong mga mata sa aking mga daan. Jump po tayo sa Ezekiel 36 verse 26 to 28. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang mga bagong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayos sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Verse 28, at kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang at kayo'y magiging aking mga bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Tayo po lahat ay mo at sumandaling manalangin. Dakilang naming Diyos, ang namin na pinakamakapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa umagang ito na ginawad po sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo, sa pagkakataon, sa kalayaan na ibinigay mo sa amin to study your word, Panginoon. Dalangin po namin dakilang Diyos na
i-bless mo ang bawat isa, Panginoon, sa umaga pong ito ng iyong banal na salita. Nawa po, Panginoon, may mapulot kaming aral, matuto po kami, Panginoong Diyos, mula sa iyong salita, at isa lahat may isang pamuhay po namin yung aming pong matututunan sa umaga ito. Dalangin ko naman, Panginoong Diyos, bilang tagapagpahayag ng iyong salita, Panginoon, ay instrumento ng daluyan ng iyong salita sa umaga ito. Panginoong Diyos, kahabagan mo po ako. Holy Spirit, umilos ka po sa akin sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon. Salamat po sa dakilang araw na ito na ibinigay mo sa amin. Ito po ang aming panalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po at maaari na po kayong maupo. So the title of this message is God Wants Our Heart. No? Ang Diyos po, nais po ng Diyos yung ating pong puso. No? Bakit kaya nais ng Diyos yung ating mga puso? O mamaya, malalaman natin kung bakit ang Panginoong Diyos gusto niyang makuha yung ating puso. No? It's not the literal heart na meron tayo, kundi ibig sabihin ng puso yung ating sarili. Ano po? So ang puso, alam naman po natin na yan ang isa sa pinakamahalagang parte ng ating pong katawan. Without the heart, hindi magsisirculate yung blood natin. Ano po? That's the main function of the heart. Yung mag-pump po ng ating blood. At ang heart po, mahalaga yan sa buhay natin, mahalaga yan sa katawan natin. Kasi it serves yung pagpapump ng blood para dumali sa ating buong katawan. Ano po? Kaya mga kapatid, mahalaga po ang puso na dapat po natin ingatan yan. Mahalaga po na dapat yan laging healthy. Para maging healthy po yung ating puso, syempre kailangan magkaroon tayo ng well-balanced diet. Ano po? Magkaroon po tayo ng exercise. Umiwas tayo sa mga bagay na maaaring makasama sa ating puso. Katulad po ng smoking. Diba? Alam naman natin that smoking, it is not good, lalong-lalo na sa ating puso. Yung mga nalalangkap natin na usok, either we are smoker or second-hand smoker, masama pa rin yun. No? Ang nakaka-harm sa ating pong puso. Kaya mamaya po, doon lang po ako sa labas, meron po tayo sa energy. Bili po kayo ng kape. Mura lang po yung mangustana. Ano po? Biro lang. So, yun nga po. At ang puso po, marami po yung mga sakit. No? Marami pong sakit na maaaring mangyari o danasin yung ating puso. Ano po? Gaya po ng pagkakasakit physical sa ating pong puso, pati yung ating pong puso spiritual, maaari din po yan magkasakit. Ano po? Maaari yung ating spiritual na puso ay maaaring masira. Kapag nasira yun, syempre, magkakaroon ng hindi paglago, hindi pagunlad ng isang mananampalataya. Ano po? At meron po tayong tinatawag sa science, sa larangan ng medisina, na tinatawag na atherosclerosis. Ano po yung atherosclerosis? Yung atherosclerosis, ito po yung pagtigas ng ugat sa puso dahil po dun sa kolesterol. No? Kaya yung mga mahihilig sa taba dyan, mga mahihilig sa mamantika, ay iwasan lang po natin. Kasi mahirap po tayo na magkasakit tayo sa puso. Yun po yung atherosclerosis, yung tumitigas po yung ugat na nasa puso natin dahil doon sa kolesterol na dumadaloy doon sa ugat bumabara. Ano po? So yun po yung nagiging sanhi ng pagtigas ng puso. Ganun din po sa ating spiritual na puso. Ano po? Nababarahan po yung ating spiritual na puso. Tumitigas po yung ating mga spiritual na puso kapag nababarahan po yan ng hindi magagandang bagay. Ano po? Ano po yung hindi magagandang bagay na yun? Yung mga pride na tinatawag natin, yung mga kapusukan, yung galit. Kaya mga kapatid, huwag marupok. Sabi nga, yung term natin mga kabataan, huwag marupok, huwag tayong maging marupok. Ibig sabihin, huwag tayong padadala sa bugso ng damdamin kasi kapag bumugso ang damdamin, masasabi mo na yung mga hindi magandang salita, masasabi mo na yung hindi mo dapat sabihin, makakasakit ka na ng kapa, di ba? Tama po? At sa bugso ng damdamin, sa galit, sa kapusukan, yung pagiging ma-pride natin, ito yung magpapatigas mga kapatid ng ating spiritual na puso. At kapag tumigas yung ating spiritual na puso, dyan po magsisimula yung pagkasira ng buhay po natin spiritual. Gusto yung bang tumigas yung puso nyo? Siyempre, ayaw naman natin.
Ayaw natin na yung puso natin physically is tumigas. Kasi kapag tumigas yan, hindi na natalo yung dugo. Ano? Doon na mag-start na may stroke. Ganun din tayo. Buhay natin spiritual mga kapatid. Kapag ang puso natin spiritually tumigas po yan, nabarahan yan ng cholesterol, which is yung mga pride, mga galit, mga hindi magagandang bagay. Ano po? Doon po magsisimula yung pagkasira po ng ating buhay spiritual. Tandaan po natin yung mga kapatid. So sabi po sa Genesis chapter 6 verse 5, sabi po dito, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip na kaniyang puso ay pawang masama lamang na parati. Ano po yung sinasabi sa verse dito na ito? Sinasabi po dito sa verse na to na tayo pong mga tao, likas sa ating mga puso, ano? Likas yung puso natin na maging masama, no? Likas na katangian ng ating puso yung pagiging masama. Sabi po yan sa Genesis chapter 6 verse 5. At sabi naman po sa Jeremiah chapter 17 verse 9, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? This is why God wants our heart. No, mga kapatid, yung title po natin, God wants our heart. Ito yung mga dahilan kung bakit gusto ng Panginoong Diyos na ibigay natin yung puso natin sa Kanya. Kasi alam ng Panginoong Diyos na ang puso natin mga tao, likas dyan yung pagiging masama. No? Likas dyan na yung, sabi dito, yung pagiging mandaraya. Sabi dyan. So yun po yung katangian ng puso po natin. Kaya gusto ng Panginoong Diyos na isuko natin yung ating pong puso sa Kanya. In this chapter po na binasa natin sa Proverbs, ito po yung tinatawag ko, maraming beses na binanggit po ito kung babasahin niyo sa Proverbs chapter 23. Proverbs chapter 23, kung babasahin niyo po yan, maraming beses po na binanggit dito yung patungkol sa human heart. No? Kaya ito pong chapter na ito, tinatawag ito ng ilan na heart chapter of the Bible. Bagong trivia na naman yan. Heart chapter yung Proverbs 23 kasi dito natin mababasa karamihan tumutukoy sa puso ng tao, yung ating pong physical heart. No, this verse na sinulat ni Solomon, sabi niya po dyan, no, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Alam naman natin that the book of Proverbs ay sinulat ni King Solomon. Pero itong verse po na ito na binasa natin ay sinulat po ni Solomon hindi para sa kanyang anak. Sabi niya dyan, anak ko. Hindi ito tumutukoy sa anak ni Haring Solomon. Ano po? Hindi siya nagsasalita dito patungkol sa anak niya. But this verse is words of wisdom from God. Ano po? We know that the book of Proverbs ay book of wisdom. Tama po? Na dito po sa Proverbs, sa book of Proverbs, maraming wisdom tayong mababasa. At dito nga po yung sinalita po dito ni King Solomon is words of wisdom na pinadaan ng Diyos kay Solomon para sa kanyang mga anak, para sa atin na anak ng Diyos. At alam naman natin na ang Diyos ay wisdom, sa kanya nanggagaling ang wisdom. Kaya itong sinalita po na ito ni Haring Solomon, this is wisdom from God. From God through Solomon, ipinadaan niya yung nais iparating ng Diyos sa ating pong mga anak ng Panginoon. Ano po? And ang ibig sabihin po ng heart dito, o ng puso, dito po sa verse na binasa natin, ang ibig pong sabihin ng heart dito ay yung affection o yung pagmamahal. No po? Yung wisdom, yung pangunawa na meron tayo, yun ang hinihiling sa atin ng Panginoon. Yun ang hinihiling ng Panginoon sa atin na ibigay natin sa Kanya. No po? Bakit ito yung hinihiling ng Panginoon na ibigay natin sa Kanya? Kasi this all pertains yung pagiging tao natin. When we give our heart to the Lord, andun na rin, ibibigay na rin natin yung ating buong pangunawa sa Panginoon, yung ating pagmamahal sa Panginoon, no po? Yung mga kilos natin, the way we speak, we will always remember and acknowledge God. Iisipin natin ang Panginoon. Kaya, hinihiling ng Panginoong Diyos, ibigay natin yung ating pong puso sa Kanya. Sabi po sa verse na ito, no? Sabi po dito sa last part of verse, at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Ibig sabihin, yung buhay ni Kristo, yung dapat yung maging example natin, yung dapat yung maging tularan po natin. Ano po? So, tatlong bagay na makikita natin sa verse na ito. Unang-una is yung relationship. Makikita po natin dyan, sabi niya, sa English, my son. Sabi niya po dyan, anak po, sabi niya sa Filipino translation. So, makikita po natin dito, that si God
which is the Creator, ang gusto niya na ipahatid po sa bawat isa sa atin, believers man o unbelievers, na ibigay natin yung puso natin. Na po? Kasi sabi po sa Acts 17:28, He is the Father of all men. Kaya ang gusto ng Panginoon Diyos, believer man o unbeliever, nire-request niya na ibigay natin yung puso natin sa Panginoon. Pero sabi sa Galatians 3:26, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Matatawag ka lang na anak ng Diyos kung tayo ay may pananampalataya kay Kristo. Ano po? So itong verse na to na Proverbs chapter 23 verse 26, pinapatukuyan po nito ang believer at unbeliever. But para maging anak tayo ng Diyos, para bilang kami ituring ka anak ng Diyos, is kailangan magkaroon ka ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So makikita po natin dito unang-una relationship. Pangalawang bagay is request. Ano yung request? Sabi niya dito, my son, give me. Ibigay mo sa akin. Ano? Ibigay mo sa akin. So makikita natin dito yung request ng Panginoon. Ang request ni Lord is to give our heart to Him. Ibig niyang sabihin yung buong puso, yung buong pagkatao natin, yung ibigay natin sa Kanya, yung ibigay natin sa Panginoon. Di ba makikita natin dito yung pagtawag pa lang ng Panginoon sa atin, anak ko. Di ba? Tatawagin ba ng, di ba? Tatawagin ba ng isang magulang hindi niya naman kakilala na anak niya? Hindi naman, di ba? Pero tayo, dahil mahal tayo ng Panginoon, makikita natin dito, tinawag tayong anak ng Panginoon. Ano po? Tinawag tayo na son ng mga Panginoon, mga anak. At yung paghingi ng Diyos sa ating puso, yung pagmamahal na hiningi niya sa atin, it proves na mahal tayo ng Panginoon. Diba? Tawagin kang anak ng Panginoon, diba? Ibig sabihin, mahal ka ng Panginoon kasi tinawag ka niyang anak. Diba? Hindi ka naman tatawagin na anak ng Diyos kung hindi ka naman tatawagin ng Diyos na anak kung hindi ka niya mahal. Tama? So tayo, sabi diyan, anak ko. So yun yung request ng Panginoon na ibigay natin yung ating pong puso sa Kanya. Pangatlong may bagay na makikita po natin dito is requirement. Bakit requirement? Sabi niya, anak ko, ibigay mo sa akin ang yung nire-require ng Panginoon, yung ating pong puso. Ibigay mo sa akin ang iyong puso. Hindi magiging katanggap-tanggap, mga kapatid, tandaan po natin, hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos yung mga bagay na ibinibigay natin sa Kanya, yung mga bagay na ginagawa natin sa Kanya, if we will not give our hearts to Him. No, tandaan po natin yan. Kahit na manalangin pa tayo ng ilang oras, kahit manalangin tayo araw-araw, kahit ibigay pa natin lahat ng meron tayo, ibigay natin lahat ng pera natin, kung yung puso natin hindi natin ibibigay sa Panginoon, walang kwenta lahat ng kaya natin ibigay kasi hindi yan magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Always remember, kapatid, bago ka magbigay ng kaya mong ibigay sa Panginoon, bago mo ibigay yung pera mo, bago mo ibigay yung talent mo, bago mo ibigay yung oras mo, yung puso mo muna yung ibigay mo sa Panginoon. So yun po yung requirement ng Panginoon is to give our heart to Him. No? So yan po yung tatlong bagay na makikita po natin in book, dito po sa verse na ito na binasa natin in Proverbs chapter 23 verse 26. Now, dako po tayo sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 28. Dito natin makikita kung ano ba yung mga rason, bakit gusto ng Diyos na kunin o bakit gusto ng Diyos na ibigay natin sa Kanya yung ating pong mga puso. Unang-unang bagay po, He wants our hearts in order to exchange it. Gusto ng Panginoong Diyos na ibigay natin yung ating puso sa Kanya para po palitan niya yung ating puso. Not literally napapalitan yung ating puso. Kundi, sabi po dito sa Ezekiel chapter 36 verse 26, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Sabi po ng Panginoon dito, meron daw po tayong pusong bato, which is matigas. Ang bato matigas, di ba? Kaya sabi po dito, matigas daw yung ating puso. Kaya gusto ng Panginoong Diyos, palitan niya yung ating batong puso ng puso, tender-hearted, malambot na puso na manggagaling po sa Kanya. So bakit natin kailangan ng new heart? Bakit kailangan na palitan ng Diyos yung puso na meron tayo? Kasi sabi po sa verse 25, in verse 25, at ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, at kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan, at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan nilinisin ko kayo.
Bakit papalitan ng Diyos yung puso natin? Kasi yung puso natin bukod sa matigas, marumi daw. Sabi ng Panginoon sa verse 25. Ano po? Sinabi po dyan that our heart is unclean. And in verse 26, sinasabi po dito na ang puso natin ay matigas, kaya gusto ng Panginoong Diyos palitan. No? Gusto ng Panginoong Diyos palitan yung puso po natin. At bilang kapalit, bibigyan tayo ng Panginoong Diyos ng pusong malinis, ng pusong totoo, ng pusong mapagmahal, marunong magmahal sa Kanya. That's why God wants our heart in order to exchange it. Sabi po sa Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are new. Kapag tayo po ay na-born again, lahat po ng meron tayo, babaguhin na ng Panginoong Diyos. No? Our heart, lalo na yung ating pong puso, babaguhin po yan ng Panginoong Diyos kapag tayo po ay nakakilala sa Kanya. Kapag tinanggap po natin ang Panginoong Kristo. Ano po? So mga kapatid, paalala po, kung hindi mo pa ibinibigay o isinusuko yung puso mo sa Panginoon, isuko mo na yung matigas mong puso. No? Isuko mo na yung puso mong hindi malinis sa Panginoon at yan ay papalitan niya ng malinis na puso, ng dalisay na puso, ng mapagmahal na puso. Ano po? Pangalawang bagay po is God wants our heart in order to empower it. Sabi po sa Ezekiel 36 verse 27, at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga panuntunan, at inyong iingatan ng aking mga kahatulan at isasagawa. So ano po yung sinasabi sa verse na ito? Bakit God wants our heart to empower it? Ano po? Gusto ng Diyos na, so hindi lang tayo binigyan ng Panginoong Diyos ng bagong puso. Diba? Yung unang bagay, unang point, He wants to exchange it, palitan yung ating puso. Hindi lang gusto ng Diyos na palitan lang yung basta-basta. Gusto ng Diyos i-empower pa yung puso na ipapalit niya sa atin. Hindi lang tayo bibigyan ng Diyos ng bagong puso, but He will also empower this new heart na ibibigay niya sa atin. The truth is sa ating sarili, mga kapatid, ano? Ito yung katotohanan eh. Sa ating mga sarili, hindi natin kayang sumunod sa Panginoon. Hindi natin kayang sumunod sa Panginoon. Kung yung sarili lang natin yung papakinggan natin, hindi natin kayang sumunod sa kalooban ng Panginoon. But through the Holy Spirit, God na nananahan sa atin, since tinanggap natin ng Panginoon sa Kristo, nagagawa natin na gumawa ng tama, nagagawa po natin na sumunod sa Panginoon. No po? Dahil meron po tayong Holy Spirit na nag-indwell po sa atin. Ito po yung pinaka-definition ng Christian life. Pag sinabi po natin Christian life, hindi lang Christian life, ibig sabihin, lagi ka nag-attend ng church. Ang ibig pong sabihin ng Christian life is yung hahayaan mo ang Panginoong Diyos na siyang kumilos sa iyong buhay. Ano po? Para magawa mo kung ano yung kalooban ng Panginoong Diyos. Yun yung ibig sabihin ng Christian life. Kasi without the Holy Spirit in you, hindi mo kayang gawin, hindi natin kakayanin gawin na sumunod sa Panginoon. Without Christ, sabi nga po natin, di ba, we can do nothing. That's why we are called Christian. Without Christ, we can do nothing. Now, meron akong kwento sa inyo. Merong isang mag-ina na may business sila na papanian. So, meron silang isang pwesto, meron silang makina doon, yung manual na makina na ginagamit nilang pangtahi, ano. Pero itong nanay na to, matanda na siya, gusto niya nang bitawan yung pwesto nila, yung kanilang negosyo ng patahian. Ano po? So, sabi niya dito sa anak niya, anak, gusto ko nang bitawan yung patahian natin, ikaw na yung gusto ko mag-manage kasi alam mo naman. No, tsaka matanda na rin ako, gusto ko sa bahay na lang ako. Sige ma, sabi naman sige na, sabi naman itong anak niyang babae. Ano po? So ngayon, yung anak niyang babae yung nag-manage nito. Now after 2 months, yung 2 months na yun, hindi nagpunta yung nanay dun sa pwesto nila. After 2 months, bumalik siya doon. O anak, kamusta naman yung business natin? Sabi nung anak niya dun sa, nung nanay dun sa anak niya. Okay naman pa, nakita mo, pinalitan ko na ng bago yung makina, hindi na siya manual. Electronic na yung ating pong machine. Kasi yan na yung bago nga, yan na yung latest ngayon. Kumbaga, yan na yung high-end na makina ngayon na sa pananahe. Hindi ka na magmamanual dyan. Dyan, pindot-pindot ka na lang, magtatahi na siya.
So yun po yung sinabi ng anak dun sa nanay. Ano po? High power na yan, ma. So yung makikita po natin, di ba, parang sa sasakyan, ang gusto ng, di ba, parang mas maganda, yung iba sa atin, mas maganda yung automatic, pero meron pa rin manual. Makikita natin dun sa kwento na gusto ng anak, di ba, na mas maging empowered, mas maging madali, mas maging maganda yung gagamitin makina, di ba? That's why katulad din ito yung ating pong puso. Ano po? Gusto ng Diyos na palitan yung ating puso para mas maging more empowered, mas magamit pa ng Panginoon yung ating pong puso. Ano? Mas magamit ng Panginoong Diyos na gusto niyang maging tayo, mas sumunod tayo sa Panginoon. Di ba? Yun yung gusto mangyari ng Panginoong Diyos. That's why He wants our heart to empower. Gusto i-empower ng Panginoong Diyos. Kasi if God empowers our heart, yung mga imposibleng bagay na hindi natin kayang gawin dati, but through the help of God, nagagawa natin. Di naman tayo marunong kumanta dati. Di naman tayo marunong magpagamit ng talent natin sa Panginoon dati. But through the Holy Spirit, tinulungan tayo ng Holy Spirit na i-develop yung ating pong mga talent para ma-empower po yung ating pong puso. Pangatlong bagay po, God wants our heart in order to establish it. Sabi sa Ezekiel chapter 36 verse 28, at kayo'y magsitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang, at kayo'y magiging aking bayan, at ako'y inyong magiging Diyos, sabi po doon. So bakit ang Panginoong Diyos, He wants to establish our heart? Ang pinatutukoyan po sa verse na ito ay yung restoration po ng Israel. Kasi po, ang mga Jews, yung chosen people po, they are scattered. No? They are scattered sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang panig ng mundo. At sabi po ng Bible, in the end time, babalik po sila sa Israel para doon po manirahan. So, doon po ang mga Israel, kapag sila po ay bumalik na doon sa kanila, ang mga Jews, ang mga chosen people, kapag bumalik na sila doon sa kanila pong tahanan, sa Israel, syempre, doon po sila i-establish ng Panginoon. They are the chosen people at ang kinahabagan, kumbaga mas pinapabura ng Diyos is the Israel. That's why, katulad po sa atin, para sa atin ito pong sinasabi po sa verse na ito is a parable. We can consider this as a parable. Ibig sabihin ng parable, yung kwento siya para maglarawan ng isang bagay. Ano po? So sa atin po, sa panahon po natin ngayon, lalo na pag-pandemic, lalo na po ngayong pandemic, may mga takot po tayo na nararamdaman. Ano po? Let our hearts be established by giving our hearts to God. Ibig sabihin, maging matibay dapat yung ating pong puso sa mga kinakaharap nating mga problema ngayon. No? If we give our heart to the Lord, no po, He will change it. He will exchange it. If we give our heart to the Lord, He will empower it. If we give our heart to the Lord, He will establish it. No? Ibig sabihin ng establish, patitibayin niya ng Panginoon. Ibig sabihin, anumang pagsubok yung kaharapin natin, no? Mga problema, mga bigati natin sa buhay, ang Diyos, yung siya magpapatibay ng ating puso kapag yung puso natin ibinigay natin sa Kanya. No? Yung ating pong buhay ibinigay natin sa Panginoon. Tutulungan niya tayo na maging establish, maging matibay po yung ating puso. Alam ko, tayo dito ngayon, iba-iba yung kinakaharap nating pagsubok. No? Pwede masabi natin na mabigat, pwede masabi natin magaan yung pagsubok natin. But one thing is for sure, if we give our heart to the Lord, tutulungan tayo ng Panginoong Diyos na maging matibay yung puso natin. Yes, ang problem, ang mga pagsubok sa buhay, part yan ng life, hindi natin naialis yan. No? Pero yung sandata na meron tayo, kumbaga yung advantage na meron tayong mga Kristiyano, is may Diyos tayo na siya magpapatibay ng ating puso kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay, sa problema sa buhay. No po? And lastly, God wants our heart in order to enrich it. Gusto ng Panginoong Diyos na ibigay natin sa Kanya yung ating puso kasi gusto niyang pagyamanin yung ating mga puso. Sabi po sa verse 28, and ye shall be my people, and I will be your God. Diba, napakaganda po ng sinabi dito na kung tayo ay magiging anak ng Diyos, na kung tayo ay magiging sa Diyos, ang Diyos din naman ay magiging sa atin. O ang Diyos din naman ay sa atin. Ano po?
Kung mayaman si Lord, ibig sabihin mayaman din tayo. Diba? Kung mayaman ang Panginoong Diyos natin na nasa langit, ibig sabihin mayaman din tayo. Kasi anak tayo ng Diyos eh. Diba? Ang pag-aari ng Diyos ay pag-aari din natin. Ano po? The only thing is God is the Creator. Ano po? Sabi po sa verse 29 to 30, I will also save you from all your uncleanness, and I will call from the court, and I will increase it, and lay no famine upon you, and I will multiply the fruit of the tree, and the tree of the field, that ye shall receive no more reproach, or famine, among the heathen. Hindi tayo gugutumin ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Ano po? So sinasabi po dyan, that the Lord gusto niya, ibigay natin yung puso niya sa Kanya para pagyamanin niya. Paano pagyamanin niya? Not literally pagyayamanin niya na bibigyan niya tayo ng mga kinto, pera na marami. He will enrich our heart. Ibig sabihin, bibigyan niya tayo ng pagmamahal, ng puso na marunong tumulong sa kapwa, ng puso na marunong magmahal sa kapwa, at higit sa lahat, puso na marunong po magpasakop, no? Maging mapakumbaba o maging mababa sa harapan ng Panginoon. Ano po? So, ibigay natin yung ating puso sa Panginoon, and He will exchange it. Dapat na bagay, He will exchange it. He will empower it. He will establish it. He will enrich it. Ano po? Kung tama at maayos ang puso natin sa Panginoon, for sure kapatid, magiging tama din yung puso natin sa ating kapwa. Ano po? May mga kagalit dyan ngayon. Yung may mga pagkakatampuhan dyan ngayon, ayusin natin yan. Hindi magiging katanggap-tanggap yung puso natin sa Panginoon kung sa kapwa natin. Meron tayong hindi masamang, meron tayong galit sa kapwa natin. Ano po? Hindi magiging okay sa Panginoong Diyos yung ating puso kung hindi tayo okay sa kapwa. Hindi magiging tama yung puso natin sa Panginoon kung hindi magiging tama yung puso natin sa kapwa. Baka naman ikaw yung may tama. Baka naman tayo yung may tama kasi hindi tama yung puso natin sa Panginoon. No? More than money, more than anything na kaya natin ibigay sa Diyos, ay yung puso muna natin yung dapat nating ibigay. Ano po? Dahil sa puso, dito nag-uumpisa yung pagmamahal. Dito nag-uumpisa yung love. If you love God, di ba? You will hate sin. You will not do sin. If you love God, you will love others also. Ano po? Kaya let's give our hearts, mga kapatid, to God. Sumayin niyo ang pag-ibig ng Diyos. Tugod po. Yeah. So, yun lang po yung apat na bagay. I hope natuto po tayong lahat na ibigay natin yung ating buong puso sa Panginoon, at ang Diyos po yung bahalang mag-repair niyan, mag-ayos ng Panginoong Diyos ng ating puso, pagyamanin yan, at i-empower yung ating pong mga puso. Muli po, magandang umaga. Maraming salamat, Brother Glenn, sa napaka-gandang mensahe mula sa Panginoon na sinare mo sa amin. God wants our hearts because gusto niya na palitan niya. Gusto niya na i-empower yan. Gusto niya na establish at gusto niya yung pagyamanin. Alam niyo po, nung naglingkod tayo sa Panginoon, kung titignan mo yung sarili mo, masasabi mong salamat, Panginoon, mabuti ka. Diba? Balikan mo yung mga picture mo dati. Lalong-lalo na kami, balikan yung mga picture namin dati. Mga pang-insulto kayo. Kung babalikan na talaga dati yung mga itsura natin, although ang Panginoon sabi niya, hindi siya tumitingin sa physical na katayuan ng isang tao. Hindi siya tumitingin sa bulsa ng tao. Hindi siya tumitingin sa kakayanan ng isang tao. Sabi niya kay Samuel, huwag kang tumingin sa tao, sa kanyang kakayanan, sa kanyang puso, dahil hindi ganyan tumingin ng Diyos sa isang lingkod niya. Tumitingin siya dun sa puso. Kaya kung ikaw niligtas ka ng Panginoon at nagkaroon ka ng desire sa puso mo na maglingkod sa Kanya, ganyan tinitingnan niya. Hindi yung past sins, hindi yung mga nagawa natin before. Hindi yun. Kung hindi yung ngayon na gusto mong maglingkod sa Kanya. Tama ba yun? Kaya lahat tayo napakapalad po natin dahil ang Panginoon hindi natin katulad. Hindi natin katulad na tumitingin tayo sa physical na itsura. Hindi natin katulad na tumitingin tayo sa kakayanan ng mga kapwa natin tao. Dahil ang Panginoon, ang gusto niya sa atin,
yung puso natin na mabago nang tayo ay kanya pang pagyabungin sa ating pananampalataya. So, maraming salamat Brother Glenn sa napakagandang mensahe na iniwan mo sa amin. Araw na ito, sana ay magkita tayo ulit sa langit na bayan. Hindi mo na. So, yun lamang po at tayo ay mananalangin na. Tuloy po tayo lahat. Ikaw po ay nagdi-desire na isuko sa Panginoon ang buhay mo. Ikaw ba ay nagdi-desire na sumunod sa Panginoon ng buong puso? Ikaw ba ay nagdi-desire sa iyong buhay na Panginoon, gusto ko magseryoso sa paglilingkod sa iyo. Kung yan yung laman ng puso mo habang nakapagit ka ngayon, pwede mong sabihin sa Kanya, Panginoon, sinusurrender ko po sa iyong puso ko. Ibinibigay ko po sa iyong puso ko. Dahil unang-una sa lahat, bago ko magawa ang lahat para sa iyo, kailangan ko naman ibigay ang puso ko sa iyo. Kung hindi mo pa nagagawa yung mga bagay na yan, akala mo sapat na yung pagsisimba, sapat na yung may ginagawa ka sa church, sapat na yung ikaw ay nakikita kapag may pagsamba, kapag may fellowship, hindi yun yung tinitignan ng Panginoon sa atin. Ang lagi niya tinitignan sa atin ay yung puso natin. Yes, napakarami ng puso natin. Punong-puno ng pride, ng kasalanan. Kaya nga niya gusto katulad ng sinabi ng ating mga ngaral, dahil gusto niya yung baguhin. Yes, napakahina ng puso natin. Kaya niya gusto yan para patatagin at empower niya. Yes, di ba? Napakarupok ng ating mga puso. Kaya gusto niya yan na i-surrender natin sa Kanya. Dahil ang gusto niya, patatagin at establish yan. Diba po? Yes, mahirap makaunawa ang ating mga puso. Kaya nga gusto ng Diyos, magyaman yan sa pangunawa pag ibigay natin sa Kanya. This is the right moment sa buhay natin, ibigay natin sa Panginoon ng puso natin, ng buong buo. Kung saan, lalo niya tayong gagamitin, lalo niya tayong pagpapalain, at lalo niya gagawin pakabuluhan ng buhay ng bawat isa sa atin na napakaikli lamang. Napakaraming namamatay, hindi naman na yan sa edad. Minsan makikita mo yung mga nililiming, nakikita mo yung mga nagpo-post, 35, 25, teenager, di ba? Napaka-ikli lang ang buhay natin sa mundo. Ang tanong ano yung maiiwan natin sa mga nakasama natin, sa mga nakasalamuhan natin bilang mananampalataya? Ayan, si sister at si brother, si kuya at si ate, si nanay at si tatay, napakaganda ng puso niya. Dahil ang puso niya nakasurrender sa Panginoon. Di ba napakasarap pa rin ang Diyos? Napakaganda ang accomplishment. Let's pray. Panginoong Diyos na dakila at mga Panginoon sa lahat. We are so blessed this morning na narinig namin ang inyong salita. Maraming salamat po sa paalala. Maraming salamat po sa encouragement. At maraming salamat po sa pagpapala mula po sa inyong salita at sa inyong pong tagapagsalita, Panginoon. Sa umaga po ito, tulungan niyo po kami na yung aming pong mga narinig mula sa inyong pong salita ay magawa po namin po sa aming mga buhay. Hindi namin ito magagawa sa sarili namin kakayanan. Umaasa po kami sa inyong pong tulong at habag. Panginoon, sa aming pong magsamantalang paghihiwa-hiwalay na yung umaga na ito, ngayong gabi na ito, sa mga kasama po namin sa live streaming, maraming salamat po sa kalakasan. Sa kalakasan na magagamit namin sa paghayo namin sa mundong ito na puno ng kasalanan, na bilang mga mananampalataya ay dapat namin iwasan. Panginoon, napakabuti niyo po sa amin. Napakarami namin nagagawang pagkukulang, pagkakasala, but still, you are faithful. Hindi mo kami pinababayaan. Kaya sa amin pong mga pagkukulang at kasalanan, humihingi po kami ng kapatawaran. At tulungan niyo po kami ng mga pagkukulang na ito ay aming matulungan. Maraming salamat po. Pinupuri at pinapasalamatan ako namin sa dakila at matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po. So, palakpakan po natin sa mga nasa live stream.